At ngayon, ay siyang nagsasabi na kung merong dapat investigahan dito sa flood control, eh walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Sen. Oo. O bakit yun? Ayaw paniwalaan ng aming Senate President. May mapapala pa ba sa investigasyon, sa takbo ng investigasyon? Yan. Opo. Oho. Nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig nito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. Oho. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman, hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Oh. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na ano eh. Kung mo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbangggit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, oo. Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Nasabi niya mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Dapat ganun. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong... Ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga. Kasi ang lumalita na, para daw... Hindi ko, tama ba yung pagkakala? Na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi... Anong gusto niyang mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? Mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun. Dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman dagdagan ko yun, maglalagay ako ng... hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga eh. At uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig. Kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan. Walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit. Pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao eh.
Well, okay, tayo naman sana in fairness kay Mayor Vico, no. Wala naman tayong nabanggit nyo lamang 'yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Ito, dapat ituloy nga nila. Opo, kasi alam ko, next Thursday, di ba? Yung aking sentimiento nga, in-approve ng committee na i-cover natin, sir, i-recommenda sa DOJ. Opo. Yun ay trabaho ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng aking pagiging chairman. Opo. Ngayon, ang ginamit niyang dahilan sapagkat sinabi raw ng SOJ na bumaligtad naman ang SOJ na sinasabi niya, ibalik muna. Kaya naman ako nagsisentimiento, paano nangyari naman, dinagdagan nila yung requirement ng batas? Wala naman sa batas yun eh. Kaya yun ang itatanong ko nga sa kanila sa Lunes, kung sakasakali. Mr. President, nung bang nag-research ka, nabasa mo lang sa dyaryo na sinabi ni SOJ na hindi niya natatanggapin ang application sapagkat kailangan niya munang isoli ang di umano'y nakulimbat na perang pang-estado. Ba't hindi nyo man lang binasa yung batas kung yun ay kasama sa requirement? Hindi po pwede yun eh. Ibig sabihin, dapat in-honor nila yung pinagtapusan namin. Tsaka kayo, ituloy ninyo. Nasaan ang continuity? Ang Senado is an institution. Tama diba? Po. Kami, the senators may come and go. Yes po. Pero yung Senado mananatili siya doon as an institution. Di ba? Opo, tama. Yung Senado mas malaki kaysa individual na pangalan at bilang ng mga senador. So yung proceedings, institution din yun eh. Kung walang paggalang sa proceedings ng institution, paano na kami? Diba? Saan papunta kami? Nakakapangamba nga yun. Yan ang punto riyan eh. Kiko, Francisco. Nabalitaan ko nga. Kung malas sa majority party. Yung coalition. At ngayon, ay siyang nagsasabi na kung merong dapat investigahan dito sa flood control, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Sen. Bakit yun? Ayaw paniwalaan ng aming Senate President. Galing doon, di ba? Yun ang sinasabi ko, kailangan mapansin ng tao. Pagka yung testimony nanggagaling sa House, tiwalang-tiwala siya doon. Pagkagaling sa amin, Senado ito eh. Siya yung Presidente, di ba dapat sana? Doon mo makikita sana yung pagmamalasakit eh. Merong pinangalanan. Wala man lang sinabi na sana wag naman silang magpakadalos-dalos sapagkat tayo po ay meron pong sinusunod na due process. Kung hindi ko mo sinabi nila na merong dawit na kasama namin ay ganun-ganun na lang. Tingnan din po natin kung anong pinagmulan nun. Meron ba siyang sworn statement na kagaya ng ginawa dito sa Blue Ribbon? Dapat yun ang gusto kong makita eh. Paano magiging, alimbawa, kung ako siya, paano magiging voluntary? Nung siya nandun na, nasa custody na eh. Samantalang yung Diskaya, walang custody yun. Voluntary nilang nilabas yun. Ito, nasa pag-iingat na nila, kaya nga nakapag-request eh. Na dito na lang po ako, natatakot po ako doon sa kabila. Bakit niya papayagan yung ganong klase na request? Kaya kinakatigan niya yung House of Representatives eh. Voluntary kaya ang paggawa ng isang tao sa panahon na siya nakapiit na? Yun ang pag-ipag-aralan nyo. Pag nakapiit na, voluntaryo pa ba? Hindi ko sinasabing hindi siya magsasabi ng totoo. Kaya lang, mas gusto kong paniwalaan na voluntaryo pagka hindi ka nakapiit. Hindi ka under pressure. Dito, lahat nakaganon sa'yo. Baka naman nandun na yung pressure. Baka nandun na yung manipulation. Baka nandun na yung pamimilit. Bakit ka mo? Nandun na sa kanilang pag-iingat eh. Ayaw na nga nilang isoli sa amin, kaya dinala sa krami. So pupuntahan nila doon. Tuturuan na naman nila. Hindi ko sinasabing gano'n ang gagawin. Gusto ko lamang ipaalala, ipaintindi sa ating mga kababayan. Sapagkat alam kong nakukuha din nila yung gusto kong sabihin para sa kanila.